Alam nyo ba kung anong root crops na mga ka-idol? Ang root crops na ito is tugi or sa ibang tawag is kamiging. Sa English naman is laser yam. Ito mga ka-idol, itinatanim tong root crops na to. Pwede direct sa lupa basta ang pagtataniman is malabo at buhaghag na lupa. Kasi nga ano to, yung naglalaman siya, root crops nga. Lumalaki yung laman niya kapag malambot at buhaghag yung pagtataniman. And pwede natin itanim to sa mga malalaking paso, sa sako, or pwede nga direct sa lupa. Sa pagtatanim nito mga ka-idol, dapat yung pagpepestuhan natin nito is yung may gagapangan siya kasi gumagapang tong root crops na to. Hindi masyado kilala tong root crops na to kumpara sa ube, tong tugi. Hindi siya masyadong kilala. Ngayon mga ka-idol ay magtatanim tayo nito. Ibabahagi ko sa inyo kung paano magtanim nito. Napakadali at simple lang itanim itong tugi. Kaya simulan na natin. And yun mga idol, pasensya na pala kayo dito sa planting materials natin dahil hindi ko sa inyo maipapakita ng maayos yung itsura ng tugi kasi ito lang yung available natin. Yung malaki nito na itanim ko na and nagapang na siya mga idol. Ito lang yung materials na gagamitin natin ngayon sa pagtatanim. Then ito pa yung dalawa. Ayan, may sibol na and may ugat na. Magandang itanim to kasi mga idol, ano na, dire-diretso na silang mabubuhay at mabilis na yung paglago nila. Ito pa yung isa mga idol. Ayan, rooted na at may buhay na sila. Yung itsura pala ng loob nito mga idol, or yung kulay ng loob nito is kulay puti. And yung balat nga nito mapusyaw na brown. Mapusyaw na brown yung kulay ng balat ng tugi. And ayan mga ka-idol, ito yung inihanda kong pagtataniman natin ng tugi. Sa sako lang siya, and then yung lupa nga dapat mga idol malambot at buhaghag para hindi mahirapan yung paglaki ng laman nitong tugi kapag naglalaman na siya. Napakadali lang naman itanim nito mga idol. Yan, parang ganyan lang, and then tatabunan natin. Ganyan lang itanim yung tugi. Yung ano pala nito mga idol, para malaman nyo kung paano na yung harvest niya, kung kailan na pwedeng harvestin, yung baging niya ano na, natutuyo na, and yung dahon niya madilaw na yung kulay ng dahon niya, ayun yung time na pwede na natin harvestin yung tanim natin tugi, kapag tuyo at madilaw na yung dahon niya. And after magtanim mga ka-idol, huwag natin kalimutang diligan yan. Dapat madiligan agad natin yan para kumapit yung ugat dun sa lupa. Yung pag-aalaga pala nitong tugi mga ka-idol, pwede natin siyang diligin isang beses sa isang araw para mapanatili natin yung pagka buhaghag ng lupa at saka yung pagiging malambot ng lupa. Nakakatulong kasi yung regular na pagdidilig para ma-maintain natin yung soil structure na maganda. And then ipepesto pala natin to mga ka-idol sa yung naarawan siya ng bahagya. At least 4 to 6 hours a day pwede na yun mga ka-idol. Yung tanim nga namin ito sa bukid ano lang siya naaarawan hanggang pa alas 12 lang ng tanghali, and then pag pahapon na wala nang sikat ng araw yung mga ka-idol, pero nakakapaglaman din siya ng marami. Basta nasisikatan pa rin siya ng araw kahit sa umaga lang, pwede na yun. Yan mga idol, nasa gitna yan para kapag naglaman concentrated dun sa buong area yung laman niya. And then yung natitirang dalawa mga idol, itatanim ko din ngayon yan, pero hindi na natin ipapakita. Ito na lang muna tayo. Ang ipapakita kong isusunod sa inyo mga idol, yung una kong tanim nito na nagapang na, yung malaki na siya. Pupuntahan natin ngayon. So let's go. Ito pala mga idol, yung nauna kong itinanim na tugi. Ganito yung itsura ng dahon niya, parang shape heart. And then yung baging niya nga, matigas yung baging niya mga idol. Ayan, ganyan yung itsura ng baging niya. Mabilis siyang gumapang, and then mabilis lumago. And mga ka-idol, dyan lang din yan nakatanim sa sako ng semento.
Syempre yung lupa niyan buhaghag at malambot. And then syempre lagi ko siyang dinidilagan regularly para mapanatili natin na yung soil structure na maganda. Kayo ba mga ka-idol? Pamilyar ba kayo dito? Or may tanim ba kayo nitong tugi? Paki-comment nyo naman dyan sa comment section. Ayan yung ano niya mga ka-idol. Matamis at malinamnam yung lasa ng laman nito. Kaya maganda na makapagtanim din tayo para ma-experience natin. Sa bukid marami kaming tanim nito. Dito sa tabing bahay, ito lang yung tanim ko. Itong isang nasa sako na to, tsaka yung isang tinanim natin ngayon. Yung tinanim ko pala niyan, kasing laki lang ng kamao, mga ganyan. Isang laman lang yun, tinanim ko dyan sa sako na yan, and then tatlo yung tumubo sa kanya na suloy. And yan, maganda, medyo malaki na siya and mataas na. Yung gapangan nito mga ka-idol, ano pa lang yan, temporary. Kasi hindi ko pa siya nagagawa ng gapangan na maayos. Pero gagawan ko din yan kapag may free time na tayo kasi laging busy. And kung umabot ka hanggang dulo sa panonood nito mga ka-idol is paki-subscribe naman ng aking channel and then paki-like naman ng video na ito. And syempre, huwag niyong kalimutan i-hit yung notification bell para lagi kayong updated kapag may upload tayo. So, yun lang siguro mga ka-idol. See you in my next video and thanks for watching.